Nakahanap na ang Baguio City ng pansamantalang mapagtatapunan ng basurang nakokolekta sa lungsod. Una rito, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Baguio City sa publiko na huwag munang ilabas ang kanilang mga basurang hindi nabubulok at nagsimula ito noong Martes, June 3, 2025. Ito ay dahil sa pagsasara ng Urdaneta Sanitary Landfill kung saan dinadala ang mga naiipong basura sa lungsod at upang maiwasan ang basura na maging makalat at maaaring maging sanhi na mabarahan ang mga kanal. Sa araw-araw, ang regular na nakokolekta na basura sa lungsod ay nasa 200 hanggang 250 tons. Priority na kinokolekta ang mga basura sa public market at Central Business District, lalong-lalo na ang mga nabubulok katulad ng gulay at prutas na ito ay dinadala sa landfill ng Barangay Irisan. Sa kasalukuyan ay may mga nakita pa ring mangilan-ngilang basura sa mga lugar kung saan regular na iniipon ang mga ito. Ayon sa City General Services Office Solid Waste Management Division ay nakahanap na sila ng alternative na disposal facility na matatagpuan sa Porac, Pampanga kung saan maaaring ilagay ang mga residuals pansamantala. Sisimulan ang pag-resume ng regular collection ng basura sa araw ng bukas. Pwede nang mag-resume yung regular collection tomorrow. Sinakanap na tayo ng alternative na final disposal facility sa Porac, Pampanga. Kasi nung Monday, biglang nagsara ang Urdaneta landfill. Kasi daw ang problema yung between the barangay and the operator ng landfill. Under negotiation naman, and may balita naman na baka mag-resume ang operation ng Urdaneta landfill bukas. Umaasa ang General Services Office na sana muling payagan na maibalik sa Urdaneta Sanitary Landfill dahil mas makakamura umano sa halagang 896 pesos per tons kumpara sa ibang landfill kung saan mas malayo na nagkakahalaga naman ng 1,456 pesos per tons. Panawagan din ng General Services Office na maging responsable sa pamamahala ng mga biodegradable waste na mamanage na sa kanilang household. Sa mga residente ng Baguio, yung mga naka-schedule bukas, yung regular schedule ng collection bukas, Thursday, pwede na sila maglabas. Yung mga hindi naman nakolekta ng Wednesday and Tuesday, next week na lang ilabas sa regular collection schedule nila. And then, nagigusot din ako kung pwede. Yung biodegradable waste nila ay sana malis na nila sa household level, sa barangay level. Patuloy nilang pakiusap na ang mga nabubulok na basura ay dapat i-compose sa mga tahanan o pamahalaan ng mga barangay. Samantala, sa Barangay Private Road ay naghihintay pa sila ng abiso mula sa lokal na pamahalaan para sa mga susunod na magiging aksyon. Kami, public address, para malaman ng mga kabarangay namin na no collection muna. Kasi nga sa notice na pinadala nila dito sa barangay. Saka, isa pang gagawin namin, mag-disseminate kami by purok para sa mga kabarangay din namin, parang ibang hindi na nakarinig ng public address. Actual namin makausap para masabihan about sa gratis collection. Saka yung nakalagay kasi doon, until further notice. Kaya wait kami sa info nila na manggagaling sa city para masabi nila namin sa kabarangay namin kung kailan sila pwede magtapon. Inaasahan ng lokal na pamahalaan ang agarang pakikipagtulungan ng mga residente at mga kinauukulan sa pansamantalang sitwasyong ito sa lungsod ng Baguio. Mula dito sa Baguio City, ako si Ben Pongsila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.